Kung sino man kayo magtatangkang pumasok sa aking mansyon, hinding-hindi kayo magtatagumpay. Kaya umalis na kayo bago pa ako tumawag ng mga pulis. Alis! Palingalinga sa hardin ngayon sa harap ng kanyang mansyon ang matandang bulag na si Apong Lucero. Nagngingit-ngit ang matanda sa galit na itinataboy ang mga masasamang loob na may balak sanang pasukin ang magara nitong bahay. May bitbit itong mahabang baston na itinuring na rin niyang tungkod pang-alalay sa tuwing siya'y maglalakad. Ang pangkaraniwang kahoy na palaging tanga ng matandang yun ay may ukit ng araw. Tila ang kakaibang tungkod na yon ang nagsisilbing mga mata ni Apong Lucero sa bawat haligi ng kanyang mansyon. Brad, mukhang tama ka nga ng kutob sa amo mong yan. Kahit bulag ang lakas-lakas ng pakiramdam. Parang walang kapansanan eh. Magtigil ka nga dyan. Hindi ko na yan amo. Dati kong amo ka mo. O siya, paano ba yan? Sibat na ba tayo? Mukhang delikado talaga tayo dito sa matandang to. Sige Brad, hindi pa sa ngayon. Pagplanuhan muna natin na maigi ang pagpasok sa mansyon ng matandang bulag. Kailangan mapasa kamay natin ang mga kayamanan niya na hindi niya namamalayan. Mabilis na lumayo ang magkapatid na kawatang sina Kielo at Jarik sa mansyon ng tanyag na bulag na manggagamot. Batid ng magkapatid ang kondisyon ng may-ari ng malaking bahay na kanilang nanakawan. Subalit hindi din lingid kay Kielo ang kakarampot na hiwaga at bumabalot na misteryo sa katauhan ni Apong Lucero. Pagkarating ng magkapatid sa kanilang hideout, agad na ikinwento ni Kielo sa nakababatang kapatid niyang si Jarik ang iba pang hindi nalalaman nito tungkol sa dati niyang amo. Sabi ko na yung tungkod ng matandang bulag. Anong meron sa tungkod ni Don Lucero, Brad? May kwento-kwento ang mga katulong na matandang bulag na yun noon na nasasagap ko galing sa kanila dati, na yung tungkod na yun, regalo sa kanya ng isang diwata. Hinubad ni Jarik ang suot na itim na bonnet sa ulo at umupo sa silyang yari sa kahoy. Tumambad kay Kielo ang nagtatakang itsura ng kanyang kapatid. Ano? Diwata? Kuya naman, wala ako sa mood makipagbiruan sa'yo ngayon ha. Ang importante sa akin, yung pera ng mata... Hindi ako nagbibiro sa'yo, Jarik. Seryosong tiningnan ang nakababatang kapatid. Itinaas naman ng binata ang dalawang kamay bilang pagsuko sa nakakasindak na tingin ng kanyang kuya. Teka, huwag ka naman tumingin sa akin ng ganyan. Una, maniniwala na ako sa'yo kuya. So ano nga, siyempre sigurado akong hindi bibigay ng diwata kay Don Lucero agad-agad yung tungkod na yon na walang hinihinging kapalit. Tinanggal na rin ni Kielo ang bonnet sa kanyang ulo at prenteng umupo sa dekahoy na silya. Itinaas pa niya ang mga paa sa bilog na puting mesa na napapagitnaan ng dalawa. Dumukot siya ng sigarilyo sa bulsa at sinubo. Saka yun sinindihan bago ituloy ang pagkukwento kay Jarik. Kapalit ng mahiwagang tungkod na ipinagkaloob sa kanya ng diwatang yun, ang paningin ng matanda, ang mga mata ni Don Lucero. Napatango si Jarik at sinamahan na rin sa pagyoyosi ang nakatatandang kapatid. Ayon pa sa mga naririnig ko nun sa mga utusan ni Don Lucero, na iniligtas daw niyang diwata laban sa isang kapreng magtatangkang pagsamantala nito. Nagbanta kasi ang kapre na susunugin nun ang tirahan ng diwata gamit ng upos ng tabako. Hindi daw kasi nito pinagbigyan ng kahilingang makadali, pero napigil daw yun nang pumayag yung diwata. Kaya lang, hindi yun natuloy nung dumating yung matandang si Lucero at kinalaban yung kapre. Albularyo ang matanda at isa ring antingero. Marami siyang pangontra sa mga elemento, kaya madali niyang naitaboy ang mapagsamantalang kapre. Ibinuga ni Jarik ang puting usok mula sa loob ng kanyang baga. Kumapal ang usok ng sigarilyo sa kanilang silid. Unti-unting nakita ni Kielo ang pagngisi ng binata. Kasunod ang nakakainsultong pagtawa. Mukhang kapani-paniwala yung kwentong nasasagap mo sa mansyon noon, brother ah. Grabe, sino maniniwala sa ganyang kwento, kuya? Nagulat si Jarik nang ibinalibag ni Kielo ang mesang nasa pagitan nila. Napalunok na siya ng laway nang panlisikan na siya ng masama ng kanyang kuya. Kuya, naniniwala naman ako eh. Pero... Napapitlag ulit ang binata nang biglang nagsalita si Kielo. Hindi lang yung kayamanan ng bulag na yun ang nanakawin natin. Pati ang tungkod niya.
Talaga ba, kuya? Panigurado ako, brother. Kapag napasa kamay na natin yung tungkod ng bulag na yun, magkakaroon tayo ng kapangyarihan. Kamot ulong napangiwi si Jaric. Hindi na naman niya napigilan ang sarili. Nagpapapaniwala ka talaga sa mga katulong dati ni Don Lucero, brother. Kaya pala tinanggal niya lahat ng katulong niya eh. Maski mga gwardya niya dahil mga tauhan pala talaga sila ni Aling Marites. Tas ikaw, kuya, pinagnakawan mo naman siya. Kaya ka tinanggal bilang artinero niya. Porke babulag eh, hindi niya malalaman na, uy! Sa pangalawang beses, mabilis na itinaas ni Jaric ang dalawang kamay nang marinig ang pagkasa ng baril galing kay Kielo. Nakatutok na sa noo niya ang baril na binunot ng kanyang kuya sa bewang nito. Magkakampi tayo dito, kuya. Huwag mo naman iputok yan, oh. Kasabay ng paglagok ng kanyang laway dulot ng kaba ang mga pawis na namuo sa kanyang noo at batok. Itiko mo na lang yung bibig mo at sumama ka na lang sa akin bukas sa mansyon ng matandang bulag sa ayaw at sa gusto mo. Maliwanag ba? Agad na umangat ang magkabilang balikat ni Jaric sa maotoridad na boses ng kaharap. Opo, kuya. Opo. Ibinalik na ulit ni Kielo ang sandatang bakal sa kanyang bewang. Habang si Jaric, ramdam pa rin ang malakas na kabog ng kanyang puso. Magmamanman muna tayo bukas na umaga sa mansyon ng matanda. Kailangan natin bantayan ang bawat kilos ng bulag bago natin siya atakihin. Bago natin looban ang mansyon. Pero kuya, di ba kabisado mo na ang malaking mansyon na yun ni Don Lucero? Nagtrabaho ka sa kanya dati bilang ardinero eh. Bakit kailangan pa natin siyang manmanan? May sinabi ba ako hindi ko kabisadong mansyon niya? Kabisado ko ang bawat haligi at pasikot-sikot ng mansyon na yun. Ang hindi ko kabisado ay siya mismo. Kung ano bang meron sa matandang bulag na yun. Napakamot na lamang si Jaric sa ulo at naitutup ang bibig. Bumulong siya sa kanyang sarili. Sabi ko nga, tatahimik na ako. Madaling araw pa lang, naghanda na ang magkapatid na kawatan upang magtungo sa mansyon ni Apong Lucero. Umakyat sila sa matataas na puno na medyo malapit sa tirahan ng matanda. Gamit ang binocular, natatanaw nila sa loob ng mansyon ang ginagawa ng matanda. Mukhang may mga kasama siya, brother. Oo, brother. Mga maimpluwensyang tao ang kasama niya. Teka, di ba si Mayora yun? At si Congressman? Hala ka, may isa pa. Teka. Ayun, nakita ko na. Di ba napapanood ko yung babae sa TV? Magaling na artista yun eh, saka magaling din kumanta. Ano nga ba ulit pangalan nun? Malalim na napaisip si Jaric subalit ang kuya na niyang si Kielo ang sumagot sa pangalan ng artistang yun. Yun, siya nga. Pero hindi ko na nakikita sa telebisyon eh. Mahigit 1 buwan na. May sakit kasi siya. Kidney failure. Talaga ba, kuya? Oo, tignan mo naman maigi ang mukha niya kung bakit siya sobrang namumutla ngayon. Bumaba ang kurba ng labi ng binata. Tila nalungkot siya sa kalagayan ng kilalang aktres at mga awit. Sayang naman. Kabata pa eh. Pero gagaling naman siya, kuya, di ba? Makakabalik pa siya sa TV. Napahagik-gik si Kielo. Walang imposible sa matandang bulag, Jaric. Walang imposible kay Apong Lucero pagdating sa panggagamot. Basta mapera ka, gagaling ka agad. At hindi pa yan. Instant na hahaba din ang buhay mo. Napamaang si Jaric sa pahayag na yon ng kapatid. Pambira talaga yung matanda na yan, oh. Kaya nga mas lalong yumayaman eh. Mga maimpluwensyang tao lang ang ginagamot ng bulag na yan. Tulad ng mga sikat na artista, politiko at mga may kapangyarihan. Basta mayaman ka, pabor sa bulag na yan. Grabe. Alam mo ba na ang puhunan ng albularyong bulag na yan para yumaman? Ang bigay sa kanya ng diwata na puro ginto't alahas. Umiling si Jaric nang maisali muli sa kanilang usapan ang hindi kapanipaniwalang nilalang. Brother, malapit mo na talaga ako mauto sa diwa-diwatang yan. Si Kielo naman ang napailing. Basta kunin natin yung tungkod. Ano man ang mangyari ha? Lahat ng ari-arian niya dapat mapasakamay natin. Sa pamamagitan nun, Jaric, hindi na tayo maghihirap. At sa pamamagitan din ng tungkod ng bulag na manggagamot, hahaba pa ang buhay nating parehong magkapatid. Naitirik ni Jaric ang kanyang mga mata.
Sumang-ayon na lang siya para hindi na humaba at baka tutukan na naman siya nito ng bakal na armas kapag nagkataon. O siya, lumapit kaya tayo. Mahirap kapag nandito lang tayo sa itaas ng puno eh. Nakakangalay. Baka sumikat na rin ang araw. Maiinitan tayo dito pareho. Pumayag ang kanyang kuya at maingat nagtungo sa mansyon ni Apong Lucero. Nang makarating ang dalawa sa malagintong gate ng Ginoo, naging normal ang galaw na magkapatid. Nagpanggap silang pangkaraniwang tao lang na dumaan sa mansyon ng bulag. May mga lumabas kasing tao na paniguradong katatapos lang gamutin ng mayamang matanda. Pagkasakay ng mga yun sa kanya-kanyang magagarang kotse, saka sila malapitang kumilos upang manmana ng pakay nila. Brother, sure ka bang hindi na mararamdaman ng bulag na yun ang presensya nating dalawa na nandito tayo sa mansyon niya? Biglang kinabahan si Jaric nang mapagtanto na hindi pala ordinaryong tao ang lolooban nila. May nilabas na bagay si Kielo sa kanyang maliit na bag na isang supot. Teka, ano yan? Naglalaman yon ng 2 medalyon na may ukit sa gitna na 6 kalahating buwan. Ikinwintas yun ni Kielo at inabot naman sa kanya ng kuya ang isa. Isuot mo yan. Sa pamamagitan ng medalyong yan, kahit gaano pa katalas ang pandinig at pakiramdam ng bulag na yun, hindi niya tayo mararamdaman kapag pumasok na tayo sa loob. Ganun ba, Brad? Pero saan mo naman nakuha o napulot ang bagay na to? Huwag ka na magtanong. Basta isuot mo na lang yan. Magagamit nating pangontra yan laban sa matanda. Bigla namang hindi napigilan ni Jaric ang sarili na ibulalas ang pumitik sa isip, kung saan maaaring nakuha yon ng kanyang kuya. Hindi kaya ito yung mga ninakaw mo sa kanya nung nandito ka pa? Hindi tumingin si Kielo sa kapwa kawatan na kapatid sa kuryosong tanong na yon. Halatang may itinatago siya. Pwede ba, Jaric? Hindi na mahalaga kung saan ko ito nakuha o ninakaw. Gawin na lang nating 2 pakay natin. Mag-iiba tayo ng plano ngayon. Ano? Pero kuya, kala ko ba mamanmanan lang natin si Don Lucero? Malakas na napailing ang binata. Hindi. Tutal, nandito na rin naman tayo. Pasukin na natin tong mansyon habang nanggagamot siya. Talaga? Seryoso ka dyan? Oo, Brad. Hindi naman ako nagbibiro, no? Ikaw lang ang ayaw maniwala eh. Pero paano? Sasamantalahin nating nanggagamot pa ang bulag, Brad. Tapos, saka tayo papasok nang hindi niya namamalayan. Meron naman tayong mga medalyon eh. Kaya kahit gumawa tayo ng kakarampot na ingay, hindi niya maririnig. Totoo ba? Yan ang nagagawa ng medalyon na to? Oo, nalaman ko yan nung misang mapag-aralan ko ang mga medalyon at anting-anting na kinukolekta niya rito. Sinabi niya yun nung hindi pa niya ako tinatanggal bilang hardinero niya dito sa mansyon. Napaawang ang bibig ni Jaric. Bilib na talaga siya kay Apong Lucero. Kakaibang tao ito sa lahat na nakilala niyang pinagnanakawan nila bilang akyat bahay. Ibig sabihin, may kwarto si Don Lucero na puro anting-anting at medalyon lang? May iba't ibang klase siya ng koleksyon ng mga anting-anting at medalyon? Oh, bakit, Brad? Tiba-tiba na tayo nito, brother! Tila nagkaisang iniisip ng dalawa. Mukhang gusto ko yung iniisip mo ah. Mabebenta pa natin ang mga yun sa malalaking halaga. Nag-appear sila sa isa't isa. Ano pang hinihintay natin? Pareho pa silang napangisi at tinungo na ang bakura ng mansyon. Nung mga panahong yun ay wala pang CCTV camera kaya madali nilang napasok ang mansyon. Wala ring mga gwardya na nagbabantay doon dahil sinisanti lahat yon ng matandang bulag. Maski kasi mga tinanggap niyang magbabantay sana sa mansyon, pinagtatangkaan ng Ginoo ng masama. Ang mga katulong ay pinagpiestahan ng kaawa-awang bulag ng tsismis. Sa huli, tinanggal niya lahat ng kanyang mga tauhan. Di bali nang wala siyang kasama sa malaking bahay, basta hindi abusado o mapagsamantala. Tagumpay na napasok ng magkapatid ang bakuran na walang kahirap-hirap. Mainam na sa ulo ni Kielo ang mga bakod na katumbas ay malakas na bultahe sa oras na may umakyat doon na masamang loob. Habang maingat na pinapasok ni Kielo at Jaric ang loob ng mansyon,
Si Apong Lucero naman ay kasalukuyang kinakausap ang mga gagamutin. Mayor, matagal mo nang iniinday ang bukol mo sa dibdib. Bakit ngayon ka lang nagpunta sa akin? Kilalang kilala na ako sa lungsod na pinamumunuan mo, pero ako hindi mo pa kilala. Hinintay mo pang lumubha ang kalagayan mong yan. Pumalatak si Apong Lucero. Kahit walang itim sa mga mata nito, purong puti lang. Kitang-kita sa reaksyon ng matanda ang nagdidilim nitong mukha. Pasensya na, Apong. Masyado kong abala sa munisipyo. Saka ko lang nalaman na may stage 4 breast cancer pala ako. Alam mo naman na ginagawa ko ito para sa ating minamahal na lungsod. Kumurba ang labi ng bulag na manggagamot at bahagyang umiling. Binaling naman niya ang leeg sa kung saan nakaupo sa wheelchair ang may iniindang karamdaman na congressman. Ikaw naman, mahal na congressman. Patay na ang bato mo. Yang 2 binti mo lumolobo na sa pagkamanas. Kaya pa ba ng dialysis yan 3 beses sa 1 linggo? Parang hindi ka naman umiigi. Mangyak-ngyak ang congressman habang itinutulak siya ng alalay niya palapit sa matandang bulag. Apong, tulungan mo ako. Pagalingin mo ako. Hindi na kaya kahit ng kidney transplant ang katawan ko. Parang awa mo na. Nakikiusap ako sa iyo, Apong. Ikaw na lang ang tanging pag-asa ko na gumaling sa sakit ko. Ayoko pang mamatay. Umiyak na rin sa pagmamakaawa ang mga kilalang mayayaman at maimpluwensyang taong may mga malulubhang karamdaman sa kanya. Rinig na rinig sa bawat haligi ng kanyang mansyon ang palahaw ng iyak ng mga magpapagamot na yun. Magsitahimik kayo lahat! Itinutok ng makailang ulit ni Apong Lucero ang tungkod sa sahig, dahilan upang magsitikom ng bibig ang kanyang mga lulunasan ng sakit. Huwag kayong mag-alala. Lahat kayo, nasisiguro kung kaya kong pagalingin. Muling sumabog ang ingay sa buong mansyon. Nagagalak ang mga ito sa tuwa sa magandang anunsyong yun ng matanda. Muling itinutok ni Apong Lucero ang mahabang basto nito sa malatiles na sahig na nagdulot ng katahimikan sa lahat. Subalit ang permanente niyong pagaling ay may malaking kapalit. Humiling siya ng malaking halaga sa bawat taong pagagalingin niya. Nabiglang iba habang ang iba'y nagrereklamo na sa mahal ng kanyang hinihingi. Ano? Maawa ka naman sa amin, Apong. May malubha ng kaming sakit tapos gugulangan mo pa kami. 10 milyon bawat isa sa amin na nandito. Nahihibang ka na bang matandang bulag ka? Mas pinili na lang ng iba na lumabas ng mansyon kaysa bayaran ng ganong kalaking halagang magpapayaman palalo sa matanda. Kung wala kayong pambayad ni isa sa inyo na 10 milyon, lahat kayo makakaalis na! Umusok sa galit ang mayorang may breast cancer. Ang kidney failure naman na congressman ay walang ibang ginawa kundi ang humagulgol sa pag-iyak. Habang ang ibang maimpluwensyang mayaman na may malalang karamdaman, nababagabag na baka hindi na sila tuluyang gagaling kapag hindi si Apong Lucero ang gumamot sa kanila. Napakakapal naman ng apog mong matanda ka. Wala ka bang konsensya? Mas iniisip mo pa ang pagiging sakim mo sa pera kaysa sa aming nakabaon na ang isang paa sa lupa? Totoo bang nagpapagaling ka ng may sakit? Kung bulag ka at hindi mo mapagaling ang sarili mong mga mata, paano pa kaming maniniwala sa'yo? Garapal ka! Pinaulit-ulit ng iba pang taong may karamdaman na nandoon ang huling pangungutya ng mayora sa mayamang albularyo. Hindi na nakatiis si Apong Lucero. Ibinulalas na niya ang mga negosyanteng artista at may katungkulan at politiko ang bigat sa kanyang dibdib. Kung iniisip nyo na garapal ako, diyan kayo nagkakamali. Dahil mas garapal kayo! Umalingaw-ngaw ang maotoridad na tinig na yun ni Apong Lucero sa marangya niyang bahay. Hindi nyo kaya maglabas ng 10 milyon kapalit ang inyong kagalingan, ngunit naaatim ninyong kamkamin ang perang para sa mahihirap? Bulag lang ako. Bulag ako. Pero hindi ako bulag na makita ng malinaw ang miserableng nangyayari sa ating lungsod. Lalong-lalo na sa ating bansa. Dahil sa inyong mga korap kayo.
Muling nabasag ng sentimyento ng matanda ang ingay ng mga taong nasa kanyang mansyon, gaya ng pagbasag ng kanyang tinig na mailabas ang kanyang saloobin. May pumatak na luha sa namumuti niyang mga mata. Ngayon, kung hindi kayo magbabayad, makakaalis na kayo! Tatalikod na sana si Apong Lucero ngunit sumigaw ang mayora. Magbabayad na ako. Pagalingin mo lang ako, Apong. Nagsunod-sunod na ang pagbabayad ng 10 milyon sa matanda matapos pangunahan ng mayora sa lungsod nila. Habang umuusad ang transaksyon, nag-umpisang bumulong sa hangin ang Ginoo. Tapos ay itinaas ang mahabang baston upang sabay-sabay na pagalingin ang mga nandoon. Lumiwanag ang kapwa pares ng mga mata ni Apong Lucero habang nagsasambit ng makapangyarihang Latin. Maya-maya, nabura ang liwanag ng baston at liwanag sa mga mata ng Apong. Laking tuwa ng congressman na wala nang manas sa kanyang binti. Nakakatayo na siya. Si Mayora naman, nawala ang parang bukol nito sa dibdib. Nagsisigaw sa tuwa at pasasalamat naman ang iba pang taong napagaling niya. Nang magsiuwian ang lahat at masigurong nasa kanya na ang lahat ng mga kabayaran ng kliyente, tinawagan ni Apong Lucero sa telepono ang kakilala upang ipamahagi sa mahihirap sa lungsod nila ang naipon na bayad na mga yun sa kanya. Siguraduhin mo lang na mapupunta sa mga nangangailangan ng pera na para sa kanila. Hindi dapat mabuhay ang mga pesti dito sa ating lipunan. Kaya dahil dyan, ibabalik ko sa kanila ang sakit na para sa kanila. Ang bulag na manggagamot pa lang yun ang nagbigay ng sakit sa mga dumulog sa kanya nung una. Nang wala na siyang maramdamang nikatiting na presensya at siya na lamang mag-isa sa malaki niyang bahay, dumiretso ang Apong sa kanyang silid. Silid kung saan okupado ang mga yun ng koleksyon niyang anting-anting at medalyon na nagsisilbi niyang palamuti. Kaagapay ang kanyang makapangyarihang baston, nagtungo siya sa kwarto. Hindi pa man siya nakakapasok sa loob, batid na niyang nalimas lahat ng kanyang mga pag-aari. Walang natira ni isang anting-anting at medalyon sa kwartong yun. Mukhang nasa lisehan ako na mga kawatan! Nagsalubong ang kilay ni Apong Lucero. Idinipa niya ang 2 kamay kasunod ang pagliwanag ng kanyang mga mata at baston niya. Ang pagsilay sa harapan niya na isang senaryo. Parang nirorolyo sa sinihan na pinapakita ang 2 binatang kinuha isa-isa ang kanyang mga medalyon at anting-anting. Saka inilagay sa sako bago pumuga. Kilala ko ang isa sa 2 magnanakaw na ito. Ang aking hardinerong si Kielo. Matapos ang tagpong yun, inilipat ng Apong Bulag ang eksena kung saan kasalukuyang nagtatago ang 2 magnanakaw sa kanilang lungga at parang may pinag-uusapan. Tuwang-tuwa mga akyat bahay sa anting-anting at medalyon na kanilang nakulimbat. Matamang pinakinggan ng Apong ang magkapatid. Ayos, Brad. Sobrang dami pala ng anting-anting at medalyon ng bulag na yun. Kulang pa nga yan eh. Di pa natin nakukuha ang kayamanan ng matanda. Saka yung tungkod niya, brother. Ungay, ikaw kasi, takot na takot ka masyado. Kung pumayag ka lang sanang pumanik sa 3 palapag at sirain yung bolt, di sana may milyon-milyong salapi na tayo ngayon. Ikaw talaga, Kuya Kielo. Mag-isip ka nga. Paano naman natin madadala na tayong 2 lang yung milyon-milyong perang yun? Dapat may sasakyan tayo para maitakas natin yun doon. Hayaan mo na, balikan na lang natin bukas ng gabi. Saka yung tungkod ng matanda, hindi natin mapapasa kamay yun hanggat di natin siya napapatay. Nangunot bigla ang noo ni Jaric sa sinabi ng Kuya Kielo niya. Ano yung kuya? Gagawa tayo ng krimen? Oo, didispatchay natin ang matandang bulag. Pero Kuya Kielo, ikaw na rin ang nagsabi na hindi basta-basta matandang yun. Ang sabi mo, Jaric, duwag ka lang. Hindi na bago sa atin to. Nakapatay na tayo ng mayamang foreigner at trusty noon. Ang isang hamak na bulag pa kaya na hindi tayo nakikita?
Malakas ang pandaman niya, brother. Sa ngayon tungkod niya, hindi mo ba napapansin na habang palayo tayo sa mansyon, nagliwanag yung tungkod niya? Umiling-iling ang binata at natawa. O problemahin pa ba natin yun? Sa dami natin mga pangontrang anting-anting at medalyon na mga ito, may laban pa ba siya sa atin? Wala na! Dami mong inaalala. Matatalo natin ang matandang yun. At titiyakin kung mamamatay ang inutil na yun sa mansyon niya. Sandamakmak ang mga kumikinang na mahiwagang bagay na nasa mesa nila. Isinuot nila isa-isa yon sa kanilang leeg. Nang makaramdam ng bigat sa batok, ibinulsa nila mga natira. Lahat dinala ng magkapatid ng sa gayon. Titingnan nila kung uubra sa matandang bulag ang mga uri ng agimat na kanilang bitbit sa katawan. Naghanda na rin sila ng hinasang itak. Ito ang gagamitin nila upang paslangin ang bulag. 6:00 ng gabi kinabukasan, nagtungo na muli ang magkapatid sa mansyon. Sa puntong yun, desidido na ulit silang makapatay ng tao sa malinis na paraan. Binagtas nila ang daan papunta sa malaking bahay. Gaya ng palagi nilang suot, nakabonet sila pareho at itim na pang-ibaba. Terno sa kadilimang unti-unting bumabalot sa paligid. Nakasuksok sa baywang ni Jarek sa pantalong itim ang matalas na itak, habang baril naman kay Kielo na may kargang 30 bala. Hindi lang tatamnan ni Kielo ng bala sa ulo ang naturang bulag, kundi gigilitan din ni Jarek sa leeg para makasigurado. Nang makalapit na sa malagintong tarangkahan sina Kielo at Jarek, buong pag-iingat at may kabagalan silang umakyat sa likod nun na hindi makakalikha ng kahit anong ingay. Pagsampa nila sa loob at tapat ng mansyon, sabay silang gumulong patungo sa harap ng malaking pinto. Brother, sure ka bang dito tayo sa harap papasok? Hindi na halata. Bakit? Natatakot ka ba? Kung gusto mo, ikaw doon sa likod. Ako dito sa harap. Nagtanguan ang magkapatid sa isa't isa at agad na naghiwalay. Isang matulis na alambre ang dinukot ni Kielo sa bulsa, saka ipinasok yun sa seradura. Pilit niyang kinalikot yun hanggang sa tuluyang magbukas ang front door ng mansyon. Pagpasok niya, tumambad agad sa kanya ang kadiliman. Sinandal niya ang likod sa pader at pilit na may kinakapa. Hinanap niya ang switch ng ilaw. Sa isip-isip ni Kielo, di naman maaalerto ang matanda dahil nga sa bulag ito. Saka mag-isa lang siya. Paano pa siya makakalaban sa aming dalawa? Kumalansing ang mga suot niyang medalyon at anting-anting sa leeg. Napangiti siya ng bahagya. Hanggat meron siyang mga agimat, hinding-hindi siya mag-aalala o mangangamba sa albularyong bulag. Bigong mahanap ni Kielo ng kamay niya ang switch, kaya nakiramdam na lang siya kung saan pwedeng pumwesto. Gumapang ang binata papunta sa hagdan. Pagkatayo, saka mabagal na pumanhik. Nakakadalawang hakbang pa lang siya sa baitang nun, nang biglang may maalala. Ay naku si Jarek. Sabi ko na nga ba maliligaw yun dito eh. Bakit ko pa kasi sinabi maghiwalay kami? Ay, di pa naman niya kabisado tong mansyon. Umatras siya at gumapang para tuntunin ang kusina kung saan pumasok sa likuran noon ang nakababatang kapatid. Hindi pa man nakakakalahati para matuntun ang kusina, nakarinig na ang binata ng malakas na kalabog doon. Nagimbal siya nang marinig ang malakas na pagsigaw ng kanyang kapatid sa kusina. Kuya! Tulong! Hindi na gumapang si Kielo. Kaagad siyang tumayo at tinakbo kung saan sumigaw si Jarek. Pagkarating sa dirty kitchen, wala naman doon ang kapatid. Subalit nang buksan niya ang ilaw sa kusina nang walang pahintulot, nanlambot ang mga tuhod niya nang masilayan ang nagkalat na dugo sa sahig. Hindi tumari! Sinundan niya ang bakas ng tulo ng dugo. Kinuha niya ang maliit na flashlight sa bulsa at pinaandar yun.
Kinuha din niya ang baril, saka kinasa at alertong itinutok habang sinusundan ng bakas ng dugo na sa pakiwari niya nasa 3 palapag pa. Biglang bumalik sa kanyang alaala noong mga panahong pinagbabawalan sila ni Apong Lucero na magtungo sa 3rd floor sa hindi malamang dahilan. Malakas na kinutuban si Kielo sa kaligtasan ng kapatid. Mabilis siyang umakyat hanggang makarating sa 3rd floor. Wala na siyang pakialam kahit magdulot ng ingay ang bawat hakbang na inaapakan niya sa mga baitang ng hagdan. Desperado na siyang malaman kung anong nangyari kay Jaric. Pagkarating sa 3rd floor, nakabukas ang isang pinto ng silid at masuka-suka siya nang makaamoy ng nakakasulasok. Sobrang nakakabaliktad ng sikmura ang amoy na yun. Kaya gamit ang braso kung saan tangan niya ang baril, na itakip niya yun sa ilong. Abaho naman nun! Pumasok si Kielo sa loob ng silid. Tiniis na lang niyang matapang at nakakasukang amoy dala ng kuryosidad. Tinamaan niya ng liwanag ang parte na kanyang naamoy. Gulantang siya na puro mga bungo ang nakasabit sa silid na kanyang napasukan. Sa gitna nun, isang altar na may rebulto ng isang nilalang na lalong nagpahilakbot sa kanyang nararamdaman. Anong klaseng tao ang matandang yun? Bumalikwas siya ng lingon ng may humalakhak. Kumusta na aking butihing hardinero? Matagal tayong hindi nakita. Si Apong Lucero pala, habang hawak ang mahaba nitong baston. Lingid sa kanyang kaalaman na kanina pa pala siya minamanmanan nito sa pamamagitan ng baston na galing sa kapangyarihan ng dilim. Sino ka ba talaga? Sagutin mo ako! Ano ang mga bungong ito? Pumapatay ka ba talaga? Nasaan ang kapatid ko? Mas lalong lumakas ang paghalakhak ng matandang bulag. Pumailan lang yun sa buong mansyon. Kasabay noon ang paggapang ng matinding kilabot sa kanyang buong katawan. Sumipol si Apong Lucero at may tinawag na kung sino. Tunggal, lumabas ka muna dyan. May gusto kong ipakilala sa iyo. Mula sa kabilang silid, maririnig ang mga mabibigat na yapak. Isang dambuhalang anino ang nakita niya ng tamaan ng sinag ng buwan. Halos matumba siya at mahihimatay na nang masilayan ng matangkad na nilalang sa likuran ng bulag na manggagamot. Isa yung kapre. May nginunguya itong laman loob ngunit ang lalong nagpagimbal kay Kielo ay ang hawak nitong pugot na ulo ni Jaric. Nakaawang ang bibig ng binata habang ang dilat na mga matang wala ng buhay ay larawan ng takot. Yan na ang iyong kapatid. Nilalantakan na ng alaga ko. Nabitiwan ng binata ang hawak na baril at flashlight. Sa pagtutok ng baston ni Apong Lucero sa sahig, biglang nagsindi lahat ng kandila sa silid na puro bungo. Malinaw niya nang nakikita ang loob ng silid na yon. Hindi lang pala puro bungo ang nakasabit doon, kundi mga manyika rin. Isa akong mangkukulam. Pinakamalakas na mangkukulam dito sa lungsod natin. Ang aking paggagamot bago pa ako maging marangya at bulag ay likha ng kadiliman. At hetong basto na ito, hinaplos pa niya ang braso ng kapre bago muling nagsalita. Ipinagkaloob sa akin ng alaga ko, kapalit ang aking paningin at pagiging alipin niya sa akin. Hindi makapaniwala si Kielo sa pahayag ng matanda. Ibig sabihin, mali-mali ang naririnig niya noon sa mga katulong noong nandun pa siya sa mansyon na nagtatrabaho. Na isang diwata ang nagregalo sa matanda ng mahiwagang basto na yon. Isang malaking fake news lang pala ang nasasagap niyang balita mula sa matandang bulag noon. At yang mga bungong yan ang naging pagkain ni Tunggal. Yan ang mga gahaman, sakim, nagkakalat ng mga maling chismis, at lalong-lalo na mga magnanakaw.
Doon lang niya napagtanto na mga kasama niya noong nagtatrabaho siya sa mansyon ay naging laman siya na pala ng kapre. Huwag ka mag-alala. Ikaw at ang kapatid mo ay magiging bahagi rin ng koleksyon ko. Lalapitan na sana siya ng bulag na matanda nang ilabas ni Kielo ang mga medalyon at anting-anting na nakakwinta sa kanya. Saka ibinida sa dalawang nakakatakot na kaharap. Huwag kang lalapit! Kayo ng alaga mo! Sinasabi ko sa inyo! Papatayin ko kayo! Sa tingin mo ba may bisa pa yung mga agimat na hawak mo? Wala na! Inurasyonan ko na yan bago pa kayo makaapak sa mansyon ko! Agad na tinanggal ni Kielo ang mga agimat sa kanyang leeg at ibinato yun sa dalawa. Pinulot niya agad ang baril sa sahig at pinaputukan ng matanda at kapre. Nakahanap ng pagkakataon ng binata na makatakas. Binunggo niya ang dalawa. Mabilis siyang bumaba ng hagdan habang pinapaulanan ng bala si Apong Lucero at si Tunggal. Agad niya namang narating ang pinakababa. Tunggal! Habulin mo ang pagkain mo, magmadali ka! Mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib na mula sa ikatlong palapag ay lumundag ang dambuhala sa pinakababa. Nayanig ang mansyon. Nawala sa balanse si Kielo sa sandaling paglindol, subalit hindi siya nawalan ng kumpiyansang makatakas. Nagsambit ng piping dasal ang binata sa sarili. Iligtas mo ako, Panginoon! Ayoko pa mamatay! Noon lang niya tinawag ang lumikha. Ngunit hindi naman niya ugaling manalangin dahil masamang damo siya. Narinig ni Kielo ang pagtutok ng baston sa sahig. Inutusan marahil ng matandang bulag na kusang magsara ang mga bintana at pintuan na maaaring mapaglabasan niya. Isa-isang nagsara ang bawat bintana at pinto. Tinakbo niya ang front door at yun na lang ang hindi nagsasara. Bago pa man tumiklop ang pinto, nilundag na ni Kielo yun palabas. Muntik na rin siyang mahagip ng kapre, ngunit mukhang siniswerte siya sa pagkakataong yun. Pagod man ang mga paa, tinihingal man ay hindi siya tumigil sa pagtakbo. Laking luwag niya pagkarating niya sa masukal na gubat ay hindi na siya sinusundan ng kapre. Sa wakas, ligtas na ako! Ligtas ako, Panginoon! Umupo siya sa sanga at ugat ng lilim ng puno upang magpahinga. Sobra ang pagkahapong nararamdaman niya. Nang mapakalma ang sarili at mag-angat ng tingin, nakita niya ang matandang bulag sa gilid ng malaking bato habang hawak nito ang pugot na ulo ng nakababatang kapatid. Nang hilakbot siya nang bumuka ang bibig at magsalita ang pugot na ulo ni Jaric. Umaalingaw-ngaw yon sa kanyang pandinig. Brother, bakit mo ako iniwan? Akala ko ba magkapatid tayo? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Makailang ulit na humingi ng tawad si Kielo kay Jaric, habang humahalakhak naman si Apong Lucero na kinukonsensya siya gamit ang itim na kapangyarihan nito sa pangungulam upang parusahan ang binata. Dahil sa paulit-ulit na pagpapakita ng pugot na ulo ni Jaric sa binata, dinukot nito ang sariling mga mata upang hindi na niya makita ang tunay na bangungot na karumal-dumal na pagkamatay ng kapatid. Ngunit ang buong akala niya matatapos na ang kanyang kalbaryo. Doon pa lang nag-uumpisa. Kahit wala ng mga mata si Kielo, paulit-ulit niyang naririnig ang pagpalahaw ng nasasaktang si Jaric habang kinakagat ito ng halimaw. Samantala, nakakalokong ngumiti si Apong Lucero nang ipakita sa kanya ng mahiwagang baston ang kalunos-lunos na nangyari sa dati niyang hardinero. Di man nakakakita, ngunit gamit ang makapangyarihang baston, nakikita niya ang nagaganap sa kanyang nabibiktima sa isipan niya. Yan ang napapala ng mga taong magnanakaw. Inaangkin ninyo ang hindi sa inyo, ang hindi ninyong pag-aari. Dapat lang kayo magdusa hanggang kamatayan.
Habang nagtsatsaa ang matandang bulag sa gilid na purong mga nakasabit na bungo, may narinig siyang tumatawag na pamilyar na boses sa labas ng mansyon. Apong ako ito, si Mayora. Bumalik na naman ang sakit ko. Akala ko ba magaling na ako ng tuluyan? Ibalik mo ang 10 milyon ko. Manloloko ka, sinungaling. Dahan-dahang kumurba ang labi ni Apong Lucero nang dumating na ang inaasahan niyang tao. Kayo ang tunay na sinungaling. Pinangakuan ninyo ang mahihirap na magandang buhay noong eleksyon. Pero nung nakaupo na kayo, nasa ang pinangako ninyo? Kayo ang tunay na manloloko. Bumaling siya sa katabing alagang kapre. Hinimas-himas niya ang ulo nito habang tulog at may ibinulong. Gising na, Tunggal. May bago ka na namang pagkain. Isang taong kurap. Wakas!